Abante mismo. Ayan, nakalagay, Benny Mirando Abante. Kailan pinost ito ni Abante? May 24, 2022. By Lexus. You're such a wonderful, comfortable mobile home and office and prayer room to me. Wow. Ito matindi yan, ha. Alam niyo yung Alphard? Tigli 5 milyon yun. At ang Lexus po ay isang brand na kung tawagin ay Toyota company po ang Lexus eh. So kung mahal na yung Alphard na Toyota, ito yung luxury Toyota. Ang Lexus po is just like luxury Toyota. So kung mahal ang Alphard, mas mahal ito. Di ba? Kung ang Alphard nasa 5 milyon, ito sa tingin ko yung nasa 7-8 milyon. Ganyan po katindi ito si Abante. Siya mismo nag-post nito. Thanks for 2 years of being with me. I hope your next owner will enjoy you too. Ayan. Lexus LM350. Magkano ba ang sahod ng mga congressman? Ha? Matitindi, di ba? Hindi biro. At hindi lang yan, meron pa. Okay? Iisa-isahin natin. Hindi natin palulusutin yung mga ganitong galawan. Ito, next. Oh, may picture pa. May picture pa mismo ni Abante. Tingnan natin, basahin natin. May new baby. Oh, sus, may new baby siya. May 22, 2000, May 26, 2022. My new baby took the place of my C63S AMG V8. This is a smaller version, 4-cylinder, 301 horsepower. Not so fast but lighter and economical. Still a Benz and an AMG. Cheding, ika nga. Ang ganda ng rocket natin, sir, ha? Hindi. Kasi alam mo, paano nagkakaroon ng mga ganitong kotse itong mga ito? Diba? Anong klase itong mga ito? Hindi lang yan. Teka muna, baka sabihin nyo yan. Hindi lang po yan. Marami po yan, ha? Patindi tayo ng patindi. Aglit, ito pa. Cadillac, Escalade. VIP Bulletproof 2024 Cadillac Escalade. Armored Level 6. Matindi. Okay, alam nyo yung Land Cruiser na bulletproof ay nasa 10 million. Yung Hilux nga ay nakakita ko nasa 6 million na bulletproof. Level 6. How much more itong Cadillac na ito? Diba? Ito nga nakalagay yung 18 million. Magkano ulit ang sahod ng isang congressman? Pastor po ito. Sa aking pagkakaalam, siya ay pastor o bishop kung tawagin sa kanila. Maliit lang yung kongregasyon niya, na. Baka mas marami pang congressman kaysa dun sa kongregasyon niya. Ganun po katindi. Paano ka magkakaroon ng Cadillac Escalade Level 6 bulletproof? Matitino inyo si BP Sara. Tapos pagka ganyan, pagka sa inyo, wala lang. Wala kayong gagawin? Wag, di ba, Abante? Pastor ka, hindi ka ipokrito? Laki nga ng krus mo, oh. Hindi ka ipokrito, di ba? Pakipaliwanag. Paliwanag mo to. Martin,
Dan Fernandez, ano na? Galaw-galaw, baka ma-stroke kayo. Paduano, Barbers, hindi nyo ba iimbestigahan ito kung totoo o hindi? Kung saan niya nakuha yung pera? Hello? Naka-escalade ka, naka-Porsche ka, wala kang negosyo, wala kang ibang trabaho kung hindi congressman at maliit na kongregasyon. Saan mo nakukuha yung pera mo, Abante? Nagtatanong lang po. Pangalawa, he is BFF with Dimber Andales. O ano ngayon? Sino ba si Dimber Andales? Anong problema kung kaibigan niya yung mama na yan? The Cagayan de Oro pastor who in 2023 allegedly killed or masterminded the killing of Adrian Fornilos, a 24-year-old MRCDO 2023 because of a love triangle. Pinatay, niyari itong Porsche. Kaibigan niya to si Dimber, may napatay di umano, allegedly, noong 2023. October 2024, binasura na yung kaso ng DOJ. Naamoy nyo ba yung naamoy ko? Nagtatanong lang, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Tanong, may connection ba yung Porsche na yan sa pagkakalaya? Nagtatanong lang, nagtatanong lang. Coincidence lang ba yung pagkakaibigan ninyo at ng Porsche? Kaibigan po ni Abante si Dimber. Pero sa akin lang, kailangan ipaliwanag. Ngayon, kung galing naman sa malinis yung pera, hindi siguro matatakot ipaliwanag ito ni Abante. Kasi kumbaga sa droga, diba? Ang droga, pag hindi ka nagdodroga, pag hinamon ka ng drug test, hindi ka takot magpa-drug test. Tama o tama-tama? Matatakot ka lang magpa-drug test pag addict ka, di ba? Same thing here. Hindi dapat palagpasin ni Abante yung pagkakataon kasi kalat na po ito. Kakalat pa yan lalo. Pag di niya ito pinaliwanag at hindi inimbestigahan ni Martin at ng Quadcom yung credibility, mag-imbestiga ng Quadcom, wala nang talaga. Una, yung issue nila kay Grijaldo. Diba? Tanim witness ang datingan dahil gusto nilang palabasin na mayroong reward system. Tapos ito, pipikit ang mata ni Martin at ng Quadcom dito sa issue kay Abante. Kung hindi nila imbestigahan at kung hindi magpapaliwanag si Abante, ano pa ang ihaharap nilang credibility? Wala na. Finish na. So itigil nyo na pag-iimbestiga kay BP Sara kung kayo din mismo ay madumi. Kung lang naman. Pero sa akin, madumi sila kung hindi nila maipaliwanag to. Diba? Antayin natin. Sa tingin ba ninyo, ipapaliwanag to ni Abante?